Nakatulog lang ang dalaga. Nang magising siya, natuklasan niyang ikinulong siya ng kanyang ama sa isang sementadong balon. Hindi nagtagal ay patuloy na bumuhos ang malaking halaga ng konkreto sa kanyang mga paa. Nakiusap siya sa kanyang ama na iligtas siya. Ngunit ang kanyang ama ay nanatiling walang malasakit at hindi gumanti. Sa isang kisap mata, ang semento ay lumubog hanggang sa kalahati ng kanyang katawan. Sa oras na ito, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa sa kanyang ama. Hinayaan ko lang na tuluyan na akong ibaon ng semento. Baliw na architect pala ang papa niya. Madalas niyang ikinulong ang mga nabubuhay na tao sa mga dingding upang mapuno ng mga kaluluwa ang mga gusaling itinayo niya. Maging ang sarili niyang pamilya ay hindi nakaligtas. Madalas kasi nawawala ang mga tao sa building na ito. Kaya't ang gusali ay unti-unting naging isang abandonadong istruktura na walang nagalaw. 15 taon na ang nakalipas mula nang mabili ang lupang ito. Si Engineer Ana ang naatasan dito para gawin ang demolisyon. Pagkapasok ko pa lang, agad niyang naramdaman ang dilim na bumabalot sa kanya. Mula sa sandaling iyon ay patuloy na nangyayari ang mga kakaibang bagay. Nang sinusukat niya ang dingding ng gusali, isang matipunong lalaki ang biglang humawak ng palakol at sinugod siya. Sumugod pasulong at marahas na hinampad siya. Lumalabas. Ang anak na babae ay nawala sa gusaling ito mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Hindi niya pinapayagan si Ana na gibay ng gusali, dahil naniniwala siyang nandito pa rin ang anak niya. Buti na lang at umalis siya pagkatapos magsalita, upang mabilis na makumpleto ang pagsukat bago ang demolisyon. Napilitan si Ana na pansamantalang manatili sa abandonadong gusaling ito na puno ng mga haunted na armas. Gayunpaman, nang maghuhugas na si Ana ng kanyang mukha sa gabi, isang kakaibang bagay ang nangyari. Nakita ko na lang ang photo frame sa dingding na biglang nag-vibrate ng marahas. Curious si Ana dito, kaya dahan-dahan siyang lumapit, ngunit nang ibaba niya ang frame ng larawan, natuklasan niya ito. Isang kakaibang malaking dami ng dugo ang damaloy mula sa dingding. Wala pang oras para mag-react, 2 malalaking kamay ang biglang nagabot, pagkatapos ay hinayla siya sa loob ng dingding. Nang magising si Ana, natagpuan ang kanyang sarili na nakulong sa isang makitid na balon ng semento. Hindi maintindihan ang nangyari. Ang semento mula sa lahat ng direksyon ay nagsimulang bumuhos sa kanyang mga paa. Napasigaw siya sa kawalan ng pag-asa ngunit walang epekto. Sa isang kisap mata lang, nilamon ng semento ang buong katawan niya. Ito pala, ito ay isang panaginip lamang sa loob ng isang panaginip, pero sakto namang nakahinga siya ng maluwag. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay mula sa labas ng kwarto. Para malaman kung ano ang nangyayari, nag-ipon siya ng lakas ng loob na dahan-daang lumabas. Malupit pala ang biro ng kanyang nobyo. Sinabi ni Ana sa kanyang kasintahan ang mga kakaibang nangyayari sa gusaling ito. Upang mabilis na tapusin ang gawaing survey bago gibay ng gusali, kailangang isama ni Ana ang kanyang kasintahan upang tuklasin ang gusali. Hindi nagtagal ay natuklasan nila ang isang malaking butas sa rooftop ng gusali, para malaman kung ano ang nasa ilalim ng butas. Itinali ni Ana ang sarili sa lubid at dahan-daang bumaba, at hinawakan ng nobyo niya ang lubid at unti-unti siyang ibinaba. Ngunit tulad ng Ana ay nakabitin sa kalagitnaan ng hangin. Ang kasintahan sa itaas ay biglang nasugatan ng isang nakatagong sandata. Dumiretso sa puso niya ang masamang aura. Sa huli, hindi ito naiwasan ni Ana sa oras. Itinulak sa malalim na butas ng nobyo. Nagising ang dalaga. Natuklasan kong may kakaibang matandang lalaki sa harapan ko. Ngunit ang kakaibang matandang ito ay walang intensyon na saktan siya. Ngunit kumuha ng mga tool para maghukay ng butas. Akala ni Ana ay binabalak siya ng matanda na ilibing siya ng buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang matanda mismo ang nakahiga doon. Kapag pinindot ang switch sa tabi nito bago mamatay, isang tuloy-tuloy na daloy ng semento ang ibinuhos sa butas. Ito pala, ang matanda ang arkitekto ng gusali, upang bigyan ng buhay ang iyong trabaho. Ginamit niya ang pamamaraang ito upang aipampaghigit sa 12 buhay sa mga dingding ng gusali. Hindi ito inaasahan ni Ana. Pinili ng arkitekto ng gusali na italaga ang kanyang sarili sa naturang sining. Sa lalong madaling panahon ay dumating ang inhinyero sa abandonadong gusaling ito. Maghanda para sa demolisyon ng gusali, pero hindi nila nakita si Ana sa loob. Dahil sa sandaling ito ay nakulong si Ana sa skylight ng gusali. Ang inhinyero lang ang nakakaalam kung paano buksan ang pintong ito. Tila ang kapalaran ni Ana ay kamatayan. Ngunit kapag ang mga inhinyero ay naghahanda upang sirain, hindi pinansin ng isang lalaki ang mga babala ng lahat at nagmamadaling pumasok sa gusali. Sa wakas pagkatapos maghanap ng ilang sandali, natagpuan ng mga inhinyero si Ana na nakulong sa skylight, at ilabas mo siya sa building. Ito pala, simula noong araw na dumating si Ana sa gusaling ito, nagustuhan siya ng lalaking nakatira sa building. Nang makita niyang may boyfriend na si Ana, nakaisip siya ng ideya ng paghihiganti, at gumamit ng mga nakatagong armas para salakayin ng kanyang kasintahan. Nagiging dahilan para matrap si Ana sa skylight. Pangwakas, dahil may nangyaring pagpatay sa gusali, kinansela ang mga planong gibay ng gusali. Dapat aminin na, nakakatakot talaga ang engineer na nakaisip ng ganitong pervert na ugali.